Isipin mong dumating ka sa dulo ng iyong buhay. Natanto mong ang stress ang nagdikta sa iyong mga pagpili, umubos ng iyong enerhiya at pumuksa sa mga pagkakataong hindi na kailanman babalik. Isipin mong nalaman mo nang huli na marami sa iyong mga takot ay likha lamang ng iyong imahinasyon, na ang labis mong pag-react ay nagpalayo sa mahahalagang tao at na ang panahong ginugol sa pag-aalala sa mga bagay na hindi mo makontrol ay naging pinakamalaking pagkawala sa iyong buhay. Ito ang sinapit ng milyon-milyong tao na nabigong maunawaan ang nais iparating ni Marcus Aurelius nang sabihin niya, ang kaluluwa ay kumukuha ng kulay ng kanyang mga iniisip. Kapag ang mga kaisipang ito ay negatibo, nagmamadali at magulo, ang lahat sa paligid mo ay nagmumukhang nakakatakot. Nabuhay si Marcus Aurelius sa ilalim ng matinding panggigipit. Pinamahalaan niya ang isang malawak na imperyo, hinarap ang marahas na digmaan, mga krisis pampolitika, pagtataksil at ang pagkawala ng ilang anak. Gayunpaman, napanatili niya ang isang kakaibang pagtitimpi, hindi dahil naging madali ang kanyang buhay, kundi dahil naunawaan niya na ang tunay na stress ay hindi nagmumula sa nangyayari, kundi sa kung paano natin binibigyang kahulugan ang nangyayari. Araw-araw niyang ipinapaalala sa sarili na may kapangyarihan ka sa iyong isip, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Ito ang isa sa mga pinakamabisang pahayag na naisulat dahil inihahayag nito na maaaring magulo ang mundo, ngunit hindi ka kailangang maging magulo. At kapag tinitingnan natin ang modernong buhay, napagtatanto natin kung paano sinisira ng pagwawalang bahala dito ang mga tao araw-araw. Karamihan ay gumigising na pagod, pakiramdam ay nahuhuli na sa oras. Ang iba ay ginugugol ang kanilang araw na may mataas na tensyon ng katawan, masikip ang dibdib, naiirita at walang pasensya. At kapag dumating ang gabi, hindi mapatay ang isip. Umuulit sa lahat ng maaaring nangyari, gumagawa ng mga sitwasyong hindi kailanman magkakatotoo at nagpapalala ng tila walang katapusang stress para tayong nabubuhay sa isang bagyo na hindi natatapos. At gayunpaman, isang malaking bahagi ng bagyong ito ay nasa isip lamang. Isang halimbawa na nagpapakita ng halaga ng kawalan ng kakayahang pamahalaan ang emosyon ay ang kwento ni Amy Winehouse. Isang napakatalinong artista na may pambihirang talento, ngunit hindi niya nakayanan ng panloob ng mga pangangailangan, ang panggigipit at ang tindi ng kanyang sariling mga iniisip. Hindi ang kanyang karera, kasikatan o kritisismo ang nagwasak sa kanya. Ito ay ang tahimik na digmaan sa loob niya. Isang digmaan na lubos na nauunawaan ni Aurelius dahil naniniwala siya na walang sino mang natalo ng mundo kundi ng kanilang sarili. Sa kabilang banda, mayroon ding mga kwento ng tagumpay na nagpapatunay kung paano nagpapabago ng buhay ang pagkontrol sa isip. Si Dwayne Johnson, The Rock, ay isa sa mga bihirang kasong ito. Naranasan niya ang depresyon, kahirapan, pagtanggi, at sunod-sunod na pagkabigo, ngunit natagpuan niya ang lakas sa pamamagitan ng pagtutok sa mga bagay na kaya niyang kontrolin. Ang kanyang disiplina, kanyang routine, kanyang pag-iisip. Binigyan niya ng kahulugan ang sakit sa halip na wasakin nito. Tatawagin ito ni Aurelius na paggamit sa bawat balakid bilang panggatong. At iyan mismo ang kulang sa karamihan ng mga tao ngayon. At dito lumilitaw ang isang tanong na maaaring perpektong maglarawan sa iyong nararamdaman. Ilang beses nang bumilis ang pagtakbo ng iyong isip kaya nawalan ka ng kontrol sa iyong sariling emosyon. Ilang beses ka nang nag-overreact dahil lubha ka nang nabibigatan. Ilang beses mo nang naiisip ang kakilakilabot na senaryo na hindi naman nagkakatotoo. Ilang beses mo nang naramdaman na lumalaban ka sa isang bagay na hindi nakikita. Ayon sa kamakailang pananaliksik,
Humigit kumulang 70% ng mga matatanda ang nabubuhay na may antas ng stress na mas mataas kaysa sa malusog. At isang malaking bahagi nito ay nagmumula sa kung paano sila mag-isip, hindi sa aktual na mga sitwasyong kanilang kinakaharap. Dahil dito, ang pag-unawa sa mga turo ni Marcus Aurelius ay maaaring ganap na baguhin ang takbo ng isang buhay. Kapag nalaman mong ang stress ay hindi isang panlabas na kaaway, kundi isang panloob na likha, humihinto kang maging bihag ng mga sitwasyon. Hihinto ka sa automatikong pagtugon at magsisimulang pumili ng iyong mga reaksyon. Matutuklasan mo na ang kaguluhan ng mundo ay hindi kailangang maging kaguluhan sa loob mo. At kapag naganap ang pagbabagong ito, ang buhay sa unang pagkakataon ay tila kayang harapin ng may kalinawan, balanse at tunay na lakas. Ang modernong stress ay hindi lang nagmumula sa dami ng gawain, kundi sa patuloy na pakiramdam ng kawalan ng kontrol. Gumagawa ng mga senaryo ang isip, nag-iisip ng mga paghatol, nag-aabang ng mga trahedya. Sinabi na ni Marcus Aurelius na karamihan sa kinatatakutan natin ay hindi naman nagkakatotoo. At kapag tapat nating pinag-iisipan ito, napagtatanto natin kung gaano tayo naghihirap sa mga bagay na hindi naman totoo. Ilang beses ka nang nakaramdam ng pagkabalisa sa isang usapan na naging kalmado. Ilang gabi ka nang hindi nakatulog sa pag-iisip ng mga problemang hindi naman nagkakatotoo. Ilang beses ka nang naniwala na nabigo mo ang isang tao gayong sa totoo lang hindi man lang niya iniisip iyon. Ang stress ay lumalaki sa mga kwentong kinukwento natin sa ating sarili. Nakaranas si Aurelius ng tunay na problema, mga digmaan, epidemya, tagutom sa mga mamamayan. Sa kabila nito, itinuro niya na dapat sanayin ang isip na bumalik sa kasalukuyan tuwing susubukan nitong tumakas patungo sa kaguluhan. At ito ay perpektong akma sa modernong mundo. Ang isa sa pinakamalaking sanhi ng stress ngayon ay ang patuloy na paghahambing. Nagtatago ng ilusyon ang social media na ang lahat ng iba ay nabubuhay ng mas mabuti, mas mabilis umunlad, mas marami ang nakakamit. Ngunit nagbabala si Aurelius, huwag mong sayangin ang iyong buhay sa pag-iisip kung paano namumuhay ang iba. Sa labis na pagmamasid sa buhay ng iba, nawawalan ka ng kontrol sa iyong sarili. Ang simpleng ugali ng paulit-ulit na pagsuri sa mga timeline ay maaaring makasira sa pang-araw-araw na pagtutok at magpalakas sa pakiramdam ng kawalan ng kakayahan, isang bagay na ayon sa estatistika ay nakakaapekto sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Isa pang punto na inulit ni Aurelius ay kung may nakakaapekto sa iyo, tanungin mo kung mahalaga ba talaga ito. Ang simpleng pagmumuni-muni na ito ay maaaring makaiwas sa biglaang pagbugso ng emosyon na karaniwan sa pang-araw-araw na buhay. Isipin ang mga praktikal na sitwasyon, ang hindi pinansin na mensahe, ang malupit na komento sa trapiko, ang maliit na kritisismo sa trabaho na patuloy na umaalingaw-ngaw sa iyong ulo sa loob ng ilang oras. Maliliit na bagay, ngunit kapag naipon, nakakaubos ng lakas. Karamihan sa mga tao ay nagdadala ng maliliit na stress araw-araw nang hindi namamalayan. Ibinunyag ng isang pag-aaral na ang maliliit na istorbo ay may emosyonal na epekto na katumbas o mas malaki kaysa sa matitinding pangyayari. Dahil nga nangyayari ang mga ito ng marami at paulit-ulit. Alam na ito ni Aurelius bago pa man patunayan ng agham. At upang ipakita ang kahalagahan ng ganitong pag-iisip, kailangan lang obserbahan ng isang tao na tila isinasabuhay ito sa praktika. Si Keanu Reeves. Naranasan niya ang personal na trahedya, matinding pagkawala, at gayunpaman ay kilala siya sa kanyang pagiging kalmado, kababaang loob at kakayahang hindi kainin ng panlabas na panggigipit. Walang anumang bagay sa kanya ang tila pinipilit. Ito ay isang nabuong kapanatagan, hindi minana.
Ito mismo ang uri ng emosyonal na presensya na itinuring ni Aurelius na tanda ng panloob na kadakilaan. Isang tao na hindi nasisira ng mga bagay na hindi niya makontrol. Ngayon, isipin mo ang iyong sarili. Ilang beses ka nang automatikong nag-react sa isang maliit na bagay at kalaunan ay pinagsisihan ito. Ilang beses ka nang nawalan ng buong araw dahil sa isang bagay na tumagal ng 2 minuto na patuloy na umaalingaw-ngaw sa iyong isip. Ilang beses mo nang hinayaan na diktahan ng isang walang kabuluhang sitwasyon ang iyong kalooban. Ito ang uri ng bitag na nais ni Aurelius na kalagan tayo. Sinabi niya na lahat ng naririnig natin ay opinyon, hindi katotohanan. At ito ay akma sa kritisismo, mga paghamon, paghatol at mga inaasahan ng iba. Ang mundo ay palaging susubukang hilahin ang iyong atensyon. Ikaw ang magpapasya kung ano ang tunay na nararapat pagtuunan ng pansin. Upang mas madaling maipamuhay ito sa modernong buhay, narito ang isang simpleng hamon na inspirasyon ng mga isinulat ni Aurelius. Sa susunod na 7 araw, tuwing may nakakairita sa iyo, tanungin mo ang iyong sarili. Magiging mahalaga ba ito pagkalipas ng 1 buwan? Kung hindi ang sagot, hayaan mo na. Ang gawaing ito ay maaring mukhang simple, ngunit ito ay nakapagpapabago. Binabawasan nito ang padalos-dalos na reaksyon. Binabawasan ang emosyonal na pagkapagod at nagpapalakas ng lumalagong pakiramdam ng pagpipigil sa sarili. Dito ipinapanganak ang tunay na kapanatagan ng Stoic. At bago tayo magpatuloy, may mahalaga akong itatanong sa iyo. Kung tumatalab sa iyo ang nilalamang ito, mangyaring pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel. Lubos nitong pinapalakas ang kinabukasan ng nilalaman dahil tanging ang mga video na pinahahalagahan ng mga tao ang inihahatid ng YouTube. Nakakatulong ang simpleng kilos na ito upang manatiling buhay ang channel, nagpapahintulot sa mas maraming tao na makahanap ng mga mensaheng tulad nito at nagbibigay senyales sa algorithm na karapat-dapat makita ang video na ito. Kung nasisiyahan ka hanggang ngayon, mas malaki ang naidudulot ng iyong suporta kaysa sa iniisip mo. Hindi lang sinisira ng stress ang isip, sinisira rin ito ang pagkakakilanlan. Maraming tao ang nabubuhay sa isang patuloy na nakabantay na wari malapit ng harapin ang isang hindi nakikitang sakuna. Napansin ni Marcus Aurelius na ang buhay ng isang tao ay kung ano ang ginagawa ng kanyang mga iniisip dito. At kapag ang mga iniisip ay patuloy na umiikot sa panganib, panggigipit at takot, nagsisimulang kumilos ang isip na tila napapaligiran nga ito ng mga banta. Kaya naman maraming tao ang nabubuhay sa pagod kahit walang tunay na seryosong nangyayari. Mayroong malakas na ugali si Aurelius. Tuwing umaga, pinag-iisipan niya kung ano ang maaaring makaharap niya sa araw na iyon. Mga mahirap na tao, mapanghamong sitwasyon, hindi inaasahang pangyayari at tinatanggap niya ito bago pa man lumabas ng kanyang silid. Ngayon, maaaring ilapat ito sa praktikal na paraan. Kung alam mong nakaka-stress ang trabaho mo, ihanda ang iyong isip bago ka magsimula. Kung alam mong sensitibo ang ilang usapan, lapitan ang mga ito ng may kamalayan. Kung alam mong nakakairita ang trapiko, huminga ng malalim bago ka umalis. Ipinapakita ng modernong pag-aaral na binabawasan ng malay na pag-aabang ang emosyonal na tindi ng mga negatibong pangyayari ng hanggang 30%. Ginagawa ito ni Aurelius nang likas halos 2,000 taon na ang nakalipas. Ang isa pang mahalagang punto ay ang pag-unawa kung kailan lumilikha ng ilusyon ng isip. Ilang beses mo nang binigyang kahulugan ang katahimutan bilang pagtanggi. Ilang beses mo nang naisip na galit sa iyo ang isang tao, gayong abala lang pala sila. Ilang beses ka nang naniwala na sinira mo ang lahat sa trabaho para lang malaman kalaunan na ayos lang pala ang lahat. Ang stress na isip ay gumagawa ng mga kwento. Sinabi ni Aurelius, kung ikaw ay naghihirap,
Ito ay dahil pinipili mong magdusa. Hindi ito nangangahulugang ipinagwawalang bahala ang mga tunay na problema, kundi ang pagkaunawa na isang malaking bahagi ng pagdurusa ay nilikha sa loob. Upang mas malalim na suriin ito, isipin mo ang dalawang tao na nahaharap sa parehong hamon sa pananalapi. Ang isa'y nagpapanik, hindi makatulog at nakikipagtalo sa pamilya. Ang isa na may humihinga, nag-aanalisa, nagpaplano at kumikilos. Magkapareho ang problema, pero lubos na magkaiba ang kanilang reaksyon at ang pagkakaiba ay nasa pagkontrol ng isip. Ito ang puso ng Stoicism, ang kakayahang manatiling kalmado sa harap ng mga bagay na wala sa iyong kontrol at ang ganap na pagtutok sa mga nasa loob ng iyong kakayahan. Isang modernong halimbawa na nagpapakita nito ay ang kilos ni Serena Williams. Nakaharap na siya sa matitinding pagkatalo, matinding kritisismo, problema sa kalusugan at mga sandali ng matinding pressure mula sa publiko. Ngunit palagi niyang ipinapakita ang kakayahang muling ayusin ang kanyang damdamin ng may kapansin-pansing kalinawan. Perpekto nitong ipinaparating ang ideya ni Aurelius, disiplina sa isip, pagtutok sa kasalukuyan at pagkontrol sa damdamin. Ito ang dahilan kung bakit siya nananatiling isa sa mga pinakarespetadong atleta sa kasaysayan. Mas pinalalaki pa ng modernong buhay ang pangangailangang ito. Ipinahihiwatig ng pananaliksik na ang karamihan sa stress ngayon ay nagmumula sa sobrang dami ng pampukaw. Walang tigil na ingay, mga mensahe, mga screen, mga inaasahan, at paggawa ng maraming bagay ng sabay-sabay. Lahat ng ito ay naghihiwa-hiwalay sa atensyon. At kapag naghiwa-hiwalay ang atensyon, nagsisimulang mawalan ng katatagan ang isip. Nagbabala si Aurelius na ang tunay na kalayaan ay ang pagkontrol sa sarili. At ito ay nangangahulugang muling pagkuha ng kontrol sa iyong atensyon. Hindi mo kailangang mag-react sa lahat. Hindi mo kailangang tanggapin ang lahat. Hindi mo kailangang sagutin ang lahat. Ang iyong pagtutok ay isang mahalaga at limitado na yaman. Narito ang isa pang praktikal na ehersisyo na inspirasyon ng kanyang filosofiya. Sa loob ng susunod na 3 araw, pumili ng isang panahon na tatagal ng 10 minuto bawat araw upang gumawa ng mental reset. Walang screen, walang notification, walang usapan. Huminga lang ng malalim at mag-focus sa kasalukuyan. Maaari itong gawin sa iyong kotse bago umalis, sa banyo, habang nagpapahinga sa trabaho o bago matulog. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang maiikling pahinga ay lubos na nakababawas sa mga biological marker ng stress. At ang simpleng gawaing ito ay nagsisimulang magsanay sa iyong isip na bumalik sa kasalukuyang sandali, sa halip na mawala sa mga sitwasyong hindi naman umiiral. Naniniwala si Aurelius na ang buhay ay hindi mabuti o masama, kundi kung ano ang gagawin mo rito. At kung paano mo kinokontrol ang iyong isip ang siyang nagtatakda ng takbo ng lahat. Ang iyong mga relasyon, ang iyong mga desisyon, ang iyong kalusugan, ang iyong kinabukasan. Kapag huminto ang stress sa pagdidikta ng iyong mga kilos, ang mundo ay hindi na mukhang napakadelikado. At kapag natagpuan ng isip ang katatagan, nagbabago ang direksyon ng iyong buong buhay. Karamihan sa mga tao ay ginugugol ang kanilang buhay sa pag-uulit ng parehong gawain. At naniniwalang ito ay katatagan. Gumigising sila, nagtatrabaho, nagbabayad ng mga bayarin at natutulog. At kapag may nagkamali, sinisisi nila ang gobyerno, ang ekonomiya o ang kakulangan ng oportunidad. Ngunit hindi nila kailanman napagtanto na ang tunay na kulungan ay wala sa labas. Ito ay nasa loob ng isip. Lumalaki tayo na naririnig na dapat tayong pumili ng ligtas na landas, tumanggap ng matatag na trabaho at iwasan ang mga panganib. Ngunit walang nagpapaliwanag na ang ugaling ito na inuulit sa paglipas ng mga taon ay hindi bumubuo ng kayamanan.
ito ay bumubuo ng pag-asa sa iba. Maaga kong natutunan na ang seguridad ay isang komportabling ilusyon. Iniisip ng mga tao na ang nakapirming sahod ay seguridad. Ngunit sa totoo lang, ito ay isang eleganteng anyo lamang ng kontrol. Hangga't umaasa ka sa iisang pinagmumulan ng kita, palagi kang magiging mahina. Isang tanggalan sa trabaho, isang krisis o isang pagbabago sa merkado ay maaring magpawalang saysay sa mga tao ng pagsisikap. Kaya palagi kong sinasabi, huwag mong hayaan na ang iyong buhay pinansyal ay nasa kamay ng iba. Marami ang nagtatanong sa akin kung bakit ako labis na nagpipilit sa financial education. Simple lang ang sagot. Dahil nagbubukas ito ng mga pinto na hindi kailanman ipapakita sa iyo ng tradisyonal na sistema. Kapag nauunawaan mo kung paano gumagalaw ang pera, mapagtanto mong mayroong hindi mabilang na paraan upang makabuo ng kita bukod sa isang konbensyonal na trabaho. Mga pamumuhunan, negosyo, digital assets, ari-arian, scalable skills. Lahat ng ito ay nagkakaroon ng kapangyarihan kapag tumigil ka sa pag-iisip bilang isang empleyado at nagsimulang mag-isip bilang isang may-ari. At nagsisimula ang pagbabago sa kung paano mo titingnan ang bawat hamon. Ang mga taong sanay umasa sa sweldo ay nakakakita ng problema at humihinto. Ang mga taong sinanay na magtayo ng yaman ay nakakakita ng problema at naghahanap ng nakatagong oportunidad. Ang pagkakaibang ito na tila maliit ay ganap na nagbabago sa kapalaran ng isang tao sa pananalapi. Ang mahirap na isip ay naghahanap ng kaginhawaan. Ang mayaman na isip ay naghahanap ng kalinawan. At ang kalinawan ay lumilitaw lamang kapag tumigil ka sa pagtakbo mula sa kakulangan sa ginhawa. Ang takot ang pinakamalaking magnanakaw ng oportunidad. Hindi ang gobyerno, hindi ang inflation, hindi ang krisis. Takot ito. Takot na mawalan ng pera, na magkamali, na punahin, na magmukhang walang karanasan. Ngunit lahat ng mayayamang tao na kilala ko ay nawalan ng pera, gumawa ng malalaking pagkakamali at tinawag na baliw. Ang pagkakaiba ay habang ang iba ay huminto, sila ay nagpatuloy. Dahil naunawaan nila na ang paglago ay hindi nangyayari sa seguridad, nangyayari ito sa kawalan ng katiyakan. At habang mas inilalantad mo ang iyong sarili sa bago, mas napagtanto mo na ang pagkabigo ay hindi nakakamatay sa iyo. Ang nakakamatay ay ang pananatili sa kinatatayuan. Kapag ginawa mo ang unang hakbang, hindi agad nagbabago ang mundo, ngunit ikaw ay nagbabago. At ang pagbabagong iyon ang siyang nagbabago sa iyong kinabukasan. Nagsisimula kang makakita ng mga posibilidad kung saan dati ay mga limitasyon lamang ang iyong nakikita. Nagsisimula kang magtanong sa mga patakaran na dati ay tila natural lang na sundin. Nagsisimula kang maghanap ng mga landas na dating inakala mong imposible at hindi ito murang motibasyon. Ito ay mental na reprograma. Ang pera ay isang refleksyon lamang ng iyong pag-iisip. Kung naniniwala kang sa trabaho ka lang maaaring kumita, magiging limitado ka sa pag-iisip na iyon. Kung naniniwala kang makakagawa ka ng ari-arian, makapagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan at makapagbubuo ng magkakaibang daloy ng kita, lumalawak ang iyong buhay pinansyal. Hindi ito daya, hindi ito mahika. Ito ay pare-pareho, disiplinadong pag-uugali. At kapag sa wakas ay nauunawaan mo ito, may matutuklasan kang makapangyarihan. Hindi mo kailangang maging henyo para yumaman. Kailangan mong maging pare-pareho. Kailangan mong matuto ng higit pa sa karaniwang tao. Kailangan mong kumilos habang ang iba ay nakatigil. Kailangan mong mamuhunan habang ang iba ay natatakot. Kailangan mong makita ang halaga kung saan nakikita ng karamihan ang panganib.
Ang mindset na ito ay lumilikha ng siklo ng paglago na sa paglipas ng panahon ay nagiging hindi mapipigilan. Ganito ipinanganak ang kalayaan, hindi bilang isang biglaang pangyayari, kundi bilang isang proseso, isang hakbang sa bawat pagkakataon, isang desisyon na mas matapang kaysa sa huli. Isang pamumuhunan na ginawa mo kahit may pagdududa. Isang kasanayan na natutunan mo kahit pakiramdam mo ay hindi ka kaya. At kapag napagtanto mo ito, taon ka nang nauna sa bersyon ng iyong sarili na nabuhay na paralisado ng takot. Dumating ang isang punto sa buhay kung kailan napagtanto ng karamihan sa mga tao na ang stress ay hindi lamang nagmumula sa mga nangyayari sa paligid natin, kundi pangunahin sa kung paano natin binibigyang kahulugan ang mga sitwasyong iyon. At dito mismo nagiging walang hanggan si Marcus Aurelius. Madalas niyang inuulit na ang malaking bahagi ng pagdurusa ay nagmumula sa kung paano tayo nagre-react, hindi sa mga pangyayari mismo. At kapag inoobserbahan mo ang modernong buhay, napagtanto mo kung gaano pa rin ito katotoo. Nagdadala ang mga tao ng mga alalahanin na hindi pa nangyayari, nagmumuni-muni sa nakaraang pag-uusap, nag-i-imagine ng magulong sitwasyon na hindi naman nangyayari. Ang stress ay nagiging ugali, hindi isang hindi maiiwasang bunga. At ang pinakakakaiba ay kahit alam ito, malaking bahagi ng populasyon ang patuloy na nabubuhay sa isang automatikong siklo na parang nakulong sa isang namamanang emosyonal na pattern. Ilang beses mo nang nahuli ang iyong sarili na nag-aalala bago pa man malaman kung may talagang magiging mali. Ilang beses mo nang naramdaman na inaasahan ng iyong isip ang mga problema sa trabaho, mga away ng pamilya, mga bayarin na maaaring hindi pa huli. Ang ganitong uri ng pag-asa ay eksaktong siyang umuubos sa mental na enerhiya ng milyon-milyong tao. Ipinapakita ng mga kamakailang pag-aaral na halos 70% ng mga pang-araw-araw na alalahanin ay hindi kailanman nangyayari, ngunit itinuturing ng isip ang lahat ng ito bilang tunay na banta. Tatawagin ito ni Marcus Aurelius na pag-aaksaya ng kaluluwa. Kaya ano ang gagawin dito? Iminungkahi niya ang pagbabalik sa mga mahahalaga. Tanungin ang ipinipresenta ng isip bilang ganap na katotohanan. Isang simpleng ehersisyo ang pagtatanong, nangyayari ba ito ngayon o imahinasyon lamang? Tila simple, ngunit maaari nitong putulin ang mga anxiety attack, naipong tensyon at maging ang mga hindi kinakailangang pagtatalo. Kapag pinaghiwalay mo ang katotohanan mula sa interpretasyon, kalahati ng iyong mga problema ay kusang mawawala. Ang kalahati naman ay magiging mas madaling pamahalaan. Isang malinaw na halimbawa nito ay ang buhay ng mga pampublikong personalidad na bumagsak dahil mismo sa hindi nila pagkontrol sa kanilang panloob na estado. Maraming celebrity ang naligaw sa pressure, mga opinyon ng iba, at patuloy na paghahambing. Si Whitney Houston, halimbawa, ay mayroong pambihirang talento, ngunit hindi niya naprotektahan ang kanyang isip mula sa kaguluhan sa kanyang paligid. Ang kawalan ng panloob na angkla na ito, na binibigyang diin ng mga Stoic, ay nagpabago sa stress tungo sa pagkasira. Ipinapakita nito na ang kasikatan, pera at tagumpay ay hindi nangangahulugang katatagan sa emosyon. Ang isip, kapag binabaliwala, ay nagpapataw ng mabigat na kabayaran. Sa kabilang banda, mayroong mga personalidad na namuhay ng kabaligtaran. Si Keanu Reeves, halimbawa, ay madalas na naaalala para sa kanyang kapayapaan at balanse sa harap ng matitinding masakit na sitwasyon. Nawalan siya ng mga miyembro ng pamilya, nakaharap sa malalalim na trahedya, ngunit nananatiling sentrado, kalmado at may malay ang kanyang kilos. Hindi dahil ipinanganak siyang ganoon, kundi dahil natuto siyang idirekta ang kanyang sariling atensyon. Binabanggit siya ng marami dahil sa kanyang kakayahang sumulong
nang hindi hinahayaan ang palabas na kaguluhan na tukuyin ang kanyang pagkatao. Ito ang Stoicism na inilapat sa modernong practice. At para lubusan mong maranasan ang pagbabagong ito, narito ang isang simpleng hamon. Sa loob ng susunod na 7 araw, pumili ng isang sitwasyon bawat araw na karaniwan ay nagpapainis o nagpapabalisa sa iyo. Trapiko, pagkaantala, mga mensaheng binabaliwala, hindi ka nais-nais na opinyon, at tumugon dito ng may kamalayan, hindi sa biglaang pagnanais. Bago mag-react, huminga at magtanong, karapat-dapat ba ito sa aking enerhiya? Ang tanong na ito na inuulit ng may pagkakapare-pareho ay lumilikha ng bagong panloob na pattern. Sa simula ay tila maliit, ngunit pagkatapos ay nagiging mapagpalaya. Kapag pinagtibay mo ang ganitong uri ng tindig, ang buhay ay humihinto sa pagiging isang larangan ng digmaan at nagiging isang bagay na madaling pamahalaan. Napagtanto mo na hindi mo kailangang kontrolin ang lahat. Hindi mo kailangang hulaan ang lahat. Hindi mo kailangang lutasin ang lahat ng problema kaagad. Ang tanging tunay na responsibilidad ay panatilihing malinaw ang iyong isip upang harapin ang mga bagay na mahalaga. At kapag naisaayos ang isip, nawawalan ng kapangyarihan ng stress. Hindi na ito halimaw, kundi isa lamang senyales. Isang babala na may kailangang ayusin, wala ng iba pa. Ang pagbabagong ito, bagaman panloob, ay kumakalat sa bawat bahagi ng iyong buhay. Ang iyong mga relasyon ay gumagaan. Mas nagiging matatag ang iyong mga desisyon. Mas nagiging kapaki-pakinabang ang iyong mga araw. At nang hindi mo namamalayan, nagsisimula kang mamuhay nang may kaparehong kapanatagan na binanggit ni Marcus Aurelius nang sabihin niyang nakahahanap ng kapahingahan ang kaluluwa sa pagtigil sa paghahabol sa mga bagay na hindi nito kontrolado. Patuloy kang sumulong kahit sa pinakamahihirap na araw. Patuloy na piliin ang pagiging naroroon, ang kalinawan, ang pagpipigil sa sarili at ang layunin, hindi dahil inaasahan iyon ng sino man mula sa iyo, kundi dahil talagang gumagaan ang iyong buhay kapag ginawa mo ang pagpipili ang iyon. At kung may anumang bagay sa bidyong ito ang tumimo sa iyo, isaalang-alang mong ibahagi ito sa isang taong espesyal. Minsan, ang isang pangungusap lamang ay dumarating ng eksakto sa panahong pinakakailangan ito ng isang tao. Magkita tayo sa susunod na video.